Hello mga kaibigan. Ito na naman po, pag-usapan natin yung mga issue tungkol sa mga ari-arian at ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa lupa. Marami kasing mga issue kagaya ng, let's say for example, may iisang lupa yung pamilya ninyo. Ito ay pag-aari ng tatay mo, pero sa kadahilan ng matanda na siya or wala siyang alam, yung lupa ay ipinangalan sa isang kapatid ninyo. Meron din namang issue na, let's say, bumili ka ng lupa sa subdivision. Gusto mo dalawa. Kaso, isa lang yung allowed ng subdivision. So, ang ginawa mo, ipinangalan mo sa kapatid mo yung isang lote para dalawa yung makuha mo at ito ay magkatabi. And pagkatapos ng maraming taon, ganito yung mangyayari. Yung kapatid, kung saan ipinangalan yung lote sa kanya, nakatitulo na sa kanya, sasabihin niya na wala na kayong karapatan dito sa loteng ito kasi ito ay titulado, nakapangalan sa akin. Wala kayong mana, ito ay binigay sa akin ni tatay o ni nanay. Or maaring yung kapatid mo na yon na kung saan ipinangalan mo yung lote ay sasabihin niya na wala kang karapatan dito kasi nasa pangalan ko yung titulo ng lupa nung binili ito. So wala na akong pakialam kung sino yung nagbayad dito o kung ano yung nangyari dito, basta yung titulo nakapangalan sa akin. So yun po yung maling perception or madalas na mga nagiging issue, hindi lang dito sa Maynila kundi madalas sa mga probinsya. Merong mga ganon na nag-iisa na nga lang yung property nyo, ipinangalan sa iisang kapatid, yung isang kapatid masyadong, alam mo na, so gustong angkinin lahat. Hindi po pwede yun. Kasi, anak ka rin naman. Kahit pa nakapangalan sa kanya yung titulo ng lupa, meron po tayong tinatawag na mandatory heirs na tinatawag. Ikaw bilang anak ay merong karapatang magmana mula sa iyong magulang. So hindi po maaari na angkinin lang ng iisang kapatid yung lupang binili ng inyong magulang kahit na ito ay nakapangalan pa sa kanya. Yung pangalawang issue naman natin, let's say, yung sinasabi ko na ipinangalan mo sa kapatid mo yung isang loteng binili mo kasi hindi nga pwedeng magdalawa doon sa subdivision na pinagbilhan mo. Tapos itong kapatid mo ngayon, kung nag-asawa na, nagipit, ayaw na ibalik sa iyo yung lote. Sinasabi niya na nakapangalan sa kanya. Hindi rin po pwede yon. Yan po ay papasok doon sa issue ng recovery of property. At sa recovery of property, meron po tayong iba't ibang process dyan. Yun yung mga action reinvendicatoria, action publiciana, at yung replevin. Pinakauso dito sa Maynila ay yung replevin. Ang replevin kasi is para lang sa mga personal property. Let's say, sasakyan, alahas, gamit, anything na personal property, mag-under siya ng replevin. Pero kapag ito ay yung pagbawi doon sa titulo or sa pangalan na dapat yung titulong yon ay para sa iyo kasi ikaw naman talaga yung rightful owner, ang gagawin naman po dyan ay action reinvendicatoria. At ang kailangan mo pong i-file dyan ay ang petition for reconveyance. In Tagalog, ito ay ang petisyon ng pagbawi. So, kung halimbawa, ipinangalan yon sa isang kapatid mo ng tatay nyo, yung kaisa-isang lupa ninyo, hindi pwedeng angkinin yun ng kapatid mo. Pwedeng bawiin yung titulo at ilagay sa pangalan ng tatay mo at nang sa ganun ay mahati-hati ninyong magkakapatid. Yun po ay petition for reconveyance na tinatawag. Ganon din naman doon sa ipinangalan mong titulo ng lupa sa kapatid mo. Yun po ay petition for reconveyance pa rin yung gagawin mo. So, yan ay fina-file, of course, doon sa RTC or Regional Trial Court kung saan
nasasakupan yung lupa na sinasabi. So kapag nag-file ka ng petition for reconveyance, syempre magkakaroon yan ng hearing, ng trial, tapos titingnan ngayon kung ano yung sino yung totoong may-ari. Syempre kailangan mong magpakita ng ebidensya na ikaw yung bumili ng lote na yon at yung taong na ipangalan doon sa titulo ay isa lamang trustee or yung taong pinagkatiwalaan, kasi ang mangyayari dyan, it's trustor and trustee relationship. So, ibig sabihin, pinagkatiwalaan lang siya, kaya ipinangalan sa kanya yung titulo ng lupa, or comparable din siya sa sinasabing fiduciary. Siya yung kumbaga parang guardian or yung magbabantay doon sa property na yun. Pero hindi ibig sabihin nun na kanya yun. So pag napatunayan yan sa korte na ikaw talaga ang totoong may-ari, well, ang gagawin ng korte ay magkakaroon or maglalabas ng desisyon na ibabalik yung titulo doon sa pangalan ng rightful owner. Uutusan din niya yung civil registry or yung municipal registry na i-update yung title or i-cancel yung lumang title at baguhin ito sa pangalan mo. Ganun din hanggang sa isasubmit yan sa LRA, hanggang sa magkaroon ng panibagong titulo. So, ang aim talaga ng petition for reconveyance ay para ibalik yung title ng property na nawala sa rightful owner. Pero ito po ang tatandaan natin. Meron po yan tinatawag na prescription period. Parang sa krimen din. At saka sa mga issue, lagi may prescription yan. 10 taon lang ang ibinibigay ng korte. Ibig sabihin, kapag ka nagkaroon na ng break of trust, doon magsisimula yung bilang ng 10 taon. Pagkatapos ng 10 taon, kung hindi mo inireklamo yan sa korte at hindi mo binawi, wala ka ng habol doon. Ibig sabihin, pinabayaan mo na or binaliwala mo na yung karapatan mong bawiin yung karapatan mo doon sa pag-aari mo. So again, 10 taon lamang po yung binibigay ng batas dyan para ikaw ay magbawi. Yung break of trust na sinasabi ko, yun yung panahon na halimbawa, yung kapatid mo, binigyan mo ng, pinangalan mo sa kanya yung lote. Pagkatapos ng 5 years ago, nag-away kayo. Yun, dumating na yung issue ng gano'n na wala kang karapatan sa lupang to, akin to, kasi nakapangalan sa akin to. Nagkaroon ngayon ng break of trust na sinasabi. Doon po magsisimula ang prescription period at ang binibigay sa inyo ay 10 taon para mag-file ng petition for reconveyance or pagbawi ng sinasabing real property. Nawa po ay naunawaan natin at meron tayong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat. Kung nagustuhan po ninyo ito, maaari po kayo mag-follow sa aking Facebook page at mag-subscribe din sa aking YouTube channel. Maraming salamat.